day off. Kasi okay, po, dapat hindi 7 days diretso. Opo, ang minimum po dapat ay merong isang day off ang isang tao, ang isang manggagawa sa isang linggo. So pag halimbawa pinagtrabaho ka po on your off day, meron pong rest day po ang tawag doon, hindi off, no? Rest day, meron pong rest day premium pay na tinatawag at entitled ka to 130% of your salary. Yung binanggit nyo na kanina, no, kung merong mga paglabag or may mga hindi nasunod, sa NLRC din po ito dumidiretso, yung Yes mga po. ganitong kaso. Opo. Oo. Pag mga regular employee, sa inyo pa rin? Yes po. Wala kayong hindi nyo tinitignan yung difference, ano, kung talent or... Lahat po ng mga klase ng empleyado sa amin. Pero yun nga po, no, pag halimbawa pong na-determine namin na yung nagdemanda na tao ay talent pala or independent contractor, nawawalan po kami ng jurisdiction. Kasi walang batas, sabi nyo, hindi pinapailalim sa batas, ano? Hindi po napapailalim siya sa labor law. So maaari po siguro siyang magkaroon ng remedyo sa regular na korte because ang meron po sila ay hindi employer-employee relationship, kung hindi based on a contract na relationship, civil po na, base sa civil code po yun na relationship. So regular code, sa regular courts po, maisasampa ang Kaya kanilang hindi na kaso. sa inyo yun, no? Hindi na po sa amin. Pero halimbawa, kunwari may problema, ito nga, yung mga pasweldo or hindi nabibigay yung mga benepisyo, gaano po tumatagal yung mga ganyan sa inyo para ma-resolve nyo? Mabilis po kami sa NLRC. Okay. Meron po kaming tinatawag na process cycle time. Ang amin pong mga labor arbiters, kailangang madesisyon na ng kaso mula sa pagkakasampa nito within 9 months pagkasampa ng kaso. Pag akyat po sa amin, kasi sa amin pong sa commissioners, ang apela naman po. Ang apela po sa amin ay within 6 months kailangan po namin desisyonan din ang kaso. Yun yung tatanong ko sana, yung pagkatapos ng appeal sa inyo, pwede pa bang i-appeal sa local court o wala na? Maaari pa pong iakyat hanggang Court of Appeals, pero po kung ganito po yan, no, ang kagandahan po sa ating NLRC is that pag halimbawa pong sa labor arbiter level ay may utos ang labor arbiter, ito po yung first instance, no? Ay may utos na po ang labor arbiter na meron pong illegal dismissal at merong order na i-reinstate. Ibig sabihin, ikaw ay illegal na tinanggal sa trabaho at kailangan kang ibalik sa iyong dating trabaho nang walang loss of seniority rights mo at walang loss of salaries and benefits, immediately executory po yun. So, ibig sabihin, whether actual kang papapasukin ng amo mo or ipe-payroll reinstatement ka, kailangan kang i-reinstate. Kahit po mag-apela sila. Yun nga, habang nag-aapela yung kumpanya, basta ibabalik ka agad. Kailangan ibalik ka agad.